엄마 어때요? 몰라. 처음 먹어봐서. 먹어봐야 알아. Ito po sa kusina po ito. Dito pa lang na side ang natapos. Ito na. Peace! Peace! Kamatis, where will you? You look very poor. You don't have clothes na din, soy. Wala na yung damit, mga kamisdak. Ha? Ay, jugian niya. Oh, because ata. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating channel! This is Bisdak in Korea, your Buholana Juma. Ang mga pinsan ko nasa trabaho ng mga kabisdak. Kami ni Daddy Insoy. Actually, nasa sila? Farm ng aming kapitbahay. Nakiusap kasi si Yul Apa na pwede bang tulungan daw namin siya sa kanyang farm kasi wala silang tao mga kabisdak. Ang laki-laki ng kanilang watermelon farm. Dati is flower farm man yan. Ngayon watermelon na. Sila lang dalawang mag-asawa. Ang laki talaga na kanilang farm, guys. Pero magkakahiwala yung mga areas. Silang dalawa nga. So nakiusap sila sa amin na pwede ba daw tulungan. So nag-ano lang naman sila doon. Naglalagay ng plastic. Ngayon is magdidilig ako sa mga tinanim naming corn kahapon. Yan. I will water this one kan sana. Tapos naglagay na din kami ng matting dito sa chilies ni Bianan. Ito mga kabisdak, nilalagyan yan ng mat. Yan, ganyan. Yan. Para walang aswel na pumunta sa mga fruits ng chili. Kay sensitive man ang mga ang chili, sensitive po sa putik. Kaya nilalagyan ng matting. Oh. Shut up! Ata. Why are you hungry niya? Yung kapitbahay namin si Kamdok. Oh, alam niyo na yung mga pangalan ng kapitbahay namin, Kamdok. You will shoot Kamdok. Titirahin niya daw yung eco house ni Kamdok. Napakaingay kasi ng kanyang radyo. Nandoon lang po, nandoon sa yung kanyang eco house. Pero yung ingay is umaabot hanggang dito. Sensitive kasi yan si Daddy Insoy. Ang mga Koreans, I don't know if lahat ba. Itong si Daddy Insoy at kanyang pamilya, sensitive po sila sa ingay. So ayun, kahit sinabihan naman yan si Kamdok, pati itong mga kapitbahay namin, ibang kapitbahay namin, sinabihan nila si Kamdok na pwede bang hinaan yung kanyang radyo. Hindi man nakikinig, guys. Wala siyang pakialam. Kahit nandi-report na nila yan sa pulis, walang nangyayari. So nandito tayo sa ating bahay, gilid ng aming bahay. Ito yung mga sobra na chilies na itinanim namin doon sa ating chili farm. So dito namin siya itatanim sa gilid. Healthy only will plant. Kore. At magtatanim din kami ng konting mga pumpkin kasi gusto manikon uni ng pumpkin. Hindi pa nagsisitubuan yung mga luya. Sabi ko maghintay ka. Wait, haziyo. 없잖아. Mag-update po tayo sa ating bahay. Ito na siya ang nangyari. Yung canopy hindi pa rin natanggal, pero yun na. Sa previous vlogs natin, nabuhusan na po ng semento itong sa gilid at sa front. Tapos ito, nagukay sila last 2 weeks. 2 weeks ago pa yan, guys. And then today, ito na siya ang improvement.
Today, May 31st. Meron ng door dito sa likod. Back door. Tapos, may door jamb na din. Siyempre, may door jamb na. Tapos, ito yung pinili namin na kulay. Sa ating wall, wood tile wall. Yan siya mga kabisdak. Ayan. Ito po sa kusina po ito. Dito pa lang na side ang natapos. Ito na talaga yung finish. Ito na talaga yung ating pinaka-wall. 3 layers po ito na guys. So, hindi mo na siya need na i-paint. Kasi meron na yung Tapos, ayan siya. Ayan. Ayan sa kusina. Kusina and dining. Dito wala pa kabisdak. Hindi pa na lagyan ng wall. And then, ito yun. Tantanan dito. Tapos na po dito. Tapos na lagyan ng wall. Tapos na. Ito yung gusto ko na design. Oh. May ganito. Tsak. Okay, tapos na siya. And then, nalagyan. Oh. Last time, wala pa man ito. Nalagyan na dito. Okay. Yan. Ito yung sa ating main door. Yung ating shoe wardrobe, hindi pa po natapos. Wala pa, hindi pa nasimulan ng ating shoe wardrobe. Okay. Dito, chandelier po yan dyan. Oh, chandelier. Iwan ko lang talaga kung chandelier. Okay. And then, dito, room ni Daddy Insoy. Tapos na din yung wall niya. Hindi pa, wala. Dito sa loob, wala pa yung wall. Oh, dito, tapos na yung wall. Ang ganda na tingnan, malinis na tingnan dito mga kabisdak. Ala, may tiles na pala dito sa CR. Kaso, hindi nyo makikita dahil walang ilaw. May tiles na pala dito mga kabisdak. Ayan po. Okay. Ang ganda ha. Gusto ko yung tiles. Gusto ko yung kulay. Wow. Hindi nyo kasi walang ilaw. Sige, next time. Dito yung ating lagusan. Meron din ganito dito. Ganda guys. Maganda. Nagagandahan po ako sa kulay. Wow. And then, oh yes, ganito yung mga kabisdak. Ganito siya. Ito yung kulay ng ating tiles sa CR. Ang gusto ko. Kasi, hindi siya, mabilis. Madali lang siya linisan dahil wala nang pag-ganon-ganon yung maliliit na may mga ganon-ganon. So, ganyan po na sa ganda. Ang bilis lang itong linisan, guys. Wow. Super. Ganda. Plain lang ba? Wala nang ganito. Wow. Wow. Ganda. Yan siya. Wow. Maganda siya mga kabisdak. Parang ako. Dito wala pa yung ating wall dito. Ito lang yung my wall. Finish na. Maganda. Promise. Kapag may ilaw na, makikita nyo yung niya talaga. Yung color niya. Nice pala siya mga kabisdak. Maganda. Nagustuhan ko yung outcome. Yung kulay. Wow! Diba dapat 1 month lang man ito, pero natagalan si contractor. Marami kasi siyang project. So, magabayad siya sa amin ng penalty. Hindi namin babayaran siya ng buong. Yun po ang aming kontrata. Dahil hindi man niya tinupad yung ating usapan. So, ayun.
Ito naman is mga Baguio beans, guys. Yan, itatanim ko sila doon lang din. Yes, mga kabisdak, wala po ako masyadong Pinoy gulay this year kasi yung okra, alubate, ano pa yung hindi tumubo, malunggay, ay tanglad, pati tanglad guys, hindi po tumubo. Ang natanim ko lang na Pinoy gulay this year ay yung ating kangkong, sitaw, Baguio beans. Yun lang mga kabisdak, nakakasad. Sige lang, mag-ano ako ulit, magasidling po ako ulit ng alubate at okra, pati ang tanglad hindi na kasi wala na po akong seeds ng tanglad. Grabe. Grabe. Apir ba lagi mo? Kaya alas 2 ko nung balik. Unsa man sa istorya? Ha? Mingon alas 2? Kain mo siya nga na, di. Grabe. Kasal. Peace. Alas 2, siguro ito kayo meron. Mailhara mo na. Kaya mo hapit mo na rin. Gawin sama mo, Sal? Ibot, misa koan. Ano bang milon? Milon ba na yung mga dahon-dahon gilid? Plaster po dong na to yan, ha? Agi plaster ang kanang mga ugat. Idang dali ay dabang sanga. Oo. Diyan na may nanurok gilid-gilid. Gipanguhag dahon. Dong! Si Daddy Insoy lang ang nag-lunch. Pati yung mga pinsan ko. Sila na din yung pinagpugas ko kasi kailangan kong umalis na 12:30. Inagahan ko na 12:20, malis na ako kasi may isasampay ako mga towel sa pension mga kabisdak. Naglaba kasi ako kahapon at naglinis din. Ang kagandahan dito sa pension kasi si Daddy Insoy man yung nag-manage. Halimbawa, lang free time ko 3 hours tas hindi ko matapos yung trabaho. Pwede ko na siyang balikan anytime. So hindi ko natapos yung nilaundry ko ng mga towels. So ngayon ko siya balikan, dadaan lang ako, tapos isasampay ko na. Saka pupunta po tayo sa ating trabaho, pasok tayo sa yung elementary school. Ang ganda ng panahon, summery, very summery. Tama mga term. Very summerish na mga kabisdak ko. Ang ganda, nakaka-good mood po kapag green na yung mga Tingnan nyo mga kabisdak ko, hindi na brown, green na. Tapos naman ang spring, so wala na yung mga flowers dito. Luntian na talaga lahat ng paligid. Almost done na rin, di ba sa mga previous vlogs ko, nagabuhos pa man sila ng dyan, simento. Ngayon is patapos na. Yung na lang, yung finishing na lang sa wall, yung kulang. Pasukin natin yan next time kapag marami tayong oras, no. Ayan, nagsampay na ako sa mga blankets. Yung towel na lang ang hindi pa. Mag-CR na din ako kasi naiihi ako. Yun yung first batch. Tayo sa second batch. Ito yung towel. Towel tsaka yung manipis na blanket. Inano ko na. Pinagsabay ko na sila. Binilisan ko na itong aking trabaho para hindi tayo malate sa ating klase. So may iba na nagsasabing hayahay daw ang buhay sa abroad. Yan po ang madalas na iniisip ng ating mga kapitbahay, ating mga friends, ating mga kakilala na kapag nakapag-abroad ka, hayahay na ang buhay, which is hindi po totoo. Tingnan nyo nga na nga ako, for example, doble-doble, triple-triple, halos 4 na yung trabaho ko dito mga kabisdak. Para lang makaipon talaga, hindi po basta-basta ang buhay dito sa abroad. Yung sweldo medyo malaki-laki compare sa atin, pero ang dami mo namang babayaran. Ang dami mong bills at yun nga, hindi pwedeng wala kang pera dito. Pwera na lang kung nakapag-asawa ka ng milyonaryo, yung mayaman na mayaman, so pwede ka nang tumanganga dyan. Bubilangkad ka na lang, no? Huwag ka na maghanap ng trabaho. Pero kaming saktong-sakto lang kinikita, so dapat maghanap talaga ng trabaho yung asawa. Kaming dalawa talaga ang dapat na kumayod mga kabisda. Kaya kayong mga nasa Pinas, mga kaibigan, mga relatives, mga friends, huwag kayong hingi sa mga mga kakilala or mga kaibigan yung nasa abroad dahil hindi po hayahay ang buhay dito. Uulitin ko, hindi po hayahay ang aming buhay.
At isi-share ko lang itong kwento ni Daddy Insoy na nagpapasalamat daw siya na ako yung naging asawa niya dahil hindi ako mapili sa trabaho, kahit ano pwede kong pasukan. Unlike daw sa ibang Pinay na masyadong maarte, kahit hindi Pinay guys, kahit mga ibang lahi, Cambodian or Chinese. May mga mga foreigner na babae na nakapag-asawa kasi inaakala nila na kapag nakapag-asawa ka na ng foreigner, kapag nakapag-asawa na ng Afamba at nakapunta, na sa abroad, nakatira na sa abroad, ang iniisip ng mga asawa is hayahay na, hingi lang ng hingi, hindi na nagatrabaho, maarte na. In short, maarte na mga kabisdak. Dagdagan pa ng pamilya ng babae sa Pilipinas or sa ibang bansa, yung side ng babae na hingi din ng hingi, ay nakaka-stress po kayo. Alam nyo ba, ang isa sa mga number one talagang pinag-aawayan ng mga mag-asawa ay pera. Kaya ako sinisikap ko po talagang maghanap ng trabaho para wala kaming away ni Daddy Insoy. Kahit pa magkuskus ako ng kubeta dyan or kahit pa mag-farming ako mga kabisdak, okay lang sa akin. Kahit ano, basta kumita lang talaga. Kumita ng pera. Dumating na tayo sa school at nag-prep lang ako ng aking lesson plan. Habang nag-prep tayo dyan, mag-shoutout tayo sa ating mga masugid kabisdak viewers. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta sa ating munting channel. Hello kay Sir Christian Rubio from taga San Fernando, Pampanga. Sir Christian Rubio from San Fernando, Pampanga. Hello kay Ma'am Chudusha Muring from Alicia, Bohol. Hello kay Ma'am Lilibeth Yaku. Hello kay Ma'am J.Ann Aliling. Congratulations po sa inyong graduation last May 27. Happy birthday kay Ma'am Anne-Marie in Canada. Hello kay Ma'am Aloha from Chiba, Japan. Happy birthday kay Sir Dilio Tabuak sa June 2. Hello kay Ma'am Jel Miranda from Apalit, Pampanga. Thank you so much sa lahat ng ating mga silent viewers, sa ating mga bagong subscribers. Welcome po sa ating channel. At sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At sa mga subscriber natin na hindi nanonood, manood na po kayo. Ano ba hinihintay nyo dyan, Char? Manood na po kayo. May 12,000 tayong subscriber, pero ang nanonood lang sa atin ay 4,000, 5,000. Ay pangkusiun ko man na inyong bugan. Bakit kayo nag-subscribe at hindi kayo nanonood? Joke lang. Natatapos po ang ating klase sa yung elementary school. Dumiretso ako sa bayan para mag-submit ng may hiningi silang last na document sa family center para doon sa ina-applyan namin family support para sa mga anak na mga multicultural families from grade 1 to middle school. So grade 1 naman si Little Insoy, makakatanggap po siya. Pwede siya makatanggap ng 400,000 Korean won na allowance. Finally, natapos na po tayo sa family center. Kanina mga kapista, galing na po ako sa barangay hall, tsaka sa health insurance, para i-check yung pangalan ni Little Insoy. Hindi siya kasama sa mga pangalan namin. Kasi nga magkaiba kami ng address ni Daddy Insoy. Kami lang ni Little Insoy ang magkapareho ng address, pero hindi nila ma-check doon ang pangalan ko kasi foreigner ako mga kabisdak. So ayun, naman nagawa ng paraan, nakita naman nila. So tapos na finally. And I hope nga makuha natin sa dami-dami kong nilakad dyan sa family center. Sana makuha, isa tayo sa mapili nilang beneficiary, no? Sabi ni Daddy Insoy, medyo malabo daw kasi nga maraming property si Bianan. So tingnan lang natin. Napagod ako sa mga documents. Kasi nga foreigner act. Kasi nga yun ang problema, yung magkaiba kami ng address ni Daddy Insoy. Hindi kami magkasama ba? Although magkasama kami sa isang bahay, pero yung residence address nasa siya, bahay ni Bianan, kasi nagtitipid kami sa tax para hindi masyadong malaki yung tax na babayaran namin.
So, ayun mga kabisdak. Ngayon is pupunta tayo sa Daiso. Bibili ako ng sanitary pads. Mas mura kasi sa Daiso mga kabisdak. And malapit lang kasi din ang Daiso sa Hanaro. Kaya magsiri na din tayo, no? Shush. Ito yung mga estudyante ko sa hagpon. Oh, shush! Ang lalaki na. Lalaki, bilis po lumaki na mga bata. Estudyante ko sila dati. Tapos ngayon, ano na sila, middle school. Elementary lang kasi ang aking mga tinuturuan. Elementary students. Middle school, wala na, hindi na ako nagtuturo. Hindi na po kaya ng aking powers. Nasa bahay na po tayo mga kabisdag at nangluluto po ako ng hapunan. Fried fish para sa amin. Bibigyan ko ang aking mga pinsan. Baka magustuhan nila yung isda na yan. At meron din ito, nagluto ako ng giniling para sa kanila. Version ko ng giniling, wala akong green paste, wala akong patatas. Kanya lang pagluto, bell pepper lang at carrots ang nilagay ko at puting sibuyas. Oma, 어때요? 어머, 몰라. 처음 먹어봐서. 이제 먹어봐야 알아. 맛이 없죠? 괜찮아요? 어디로 가냐? 라, 나, 매매. 여기 넣어. 인사냐? 여기다 넣어. 아니, 그거 먼저 먹어. 맛있어. 맛있어. 안 그래, 맛있어. 근데 조금 짜다. 자요, 그거? 아유, 엄마. 자요. 내 입엔 짠 눈에 맞겠지만. 필리핀. 엄마는 필리핀 못 살아요. Ay, obaya, marami really likes you. No? Very funny daw. Ayo. Jose, and that's all for today's video. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Ingat lahat.